Try mo natin yung focus ko natin ngayon nasa verse 10, verse 11, verse 12. Matitiyak po, hindi natin nagkakaroon ng exposition dito. Wala siya. Uno, hanggang pong 12, tungkol sa kaligtasan ito, nagsikap at nagsiyasat ng mabuti ng mga propeta, pahayag tungkol sa biyaya darating sa inyo. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahonan na tinutukoy ang Espiritu ni Kristo na sumasalanila. Nanging pahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo. Ang kaluwalhati ang susunod sa mga ito. Ipinahayag sa kanila na hindi sila nililingkod sa kanilang sarili. Sa inyo, sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo, sa magitan ng nangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa magitan ng Espiritu Santo, siguro sa na mga bagay na ito'y nananatigang nakita ng mga pinibuwag sa mga Diyos sa pananang. Hanggang naming Diyos, muli malapit sa bahaging ito na salita. Naalala po namin ang mga salita ito ay mabuti. Balita na gusto mong ipahayag yung paligid sa inyo. Pero ngayon, tulong ng daigdig na pero andyan pa rin ang iyong mabuting balita. Bigay ng kaligtasan ng kapayapaan sa isa. Sa oras nito'y sa inyo ang ginawa ko sa pagmamahal, sa pasunan sa matapos. Tulungan ko po ang bawat isa na buksan ang aming pagkakasika sa katotohanan natin po sa amin din. Dahil po sa inyo mga biyaya, kasapat at biyaya. Aming sineselebrate ang salita. Ulit. Dahil maraming salamat at ulit po kayo. Meron po bang first timer dito? Wala. Asia. Gusto ko. Magkakaroon.
Naintindihan niyo ng Tagalog. Yes. Yes. Well, yun ang sabi ko po sa inyo, i-introduction na tayo sa talat nito. Dahil medyo malawag itong tatlong talat. Alam kong siyata nito may vision tayo ng anyway, gusto ko sa inyo na paksa sa tungkol po sa inyong buhay dito sa lupa. Sa inyo, directly. Ano ang pinamahalaga sa inyo? Consistently, ano ba yung pinaka-importante na naghahatid sa inyo ng kaligayahan? Siyempre, ano ang kulang natin sa buhay? Gusto natin maging masaya, di ba? Gusto natin maging kaligayahan, di ba? Ano ba talaga sa inyo ang nagdudulot ng kaligayahan? Siguro meron eh. Ano ang sabihin natin, di ba? At siguro magbabanggit ako ng mga ilan na magiging masaya natin ang inspiration sa buhay. One is very, very common. Family. Very matter. Maganda po yun. Pag tinanong mo, lalo na yung mga Pilipino, karamihan, ang ating kasiyahan, inspirasyon, sa buhay, ay ang ating pamilya. Okay? Tayo iba ni mga apo na sa which is good. Diba? Pakahalaga ng pamilya. Sabi natin na yung pamilya natin ay talagang mahalaga sa atin. Pangalawa siguro is job. Ang ating mga kaibigan ng trabaho. Work. O kaya career. Sinabi natin career yun. Tagumpay natin sa buhay. Or possession. Sinabi natin possession yung ating. Kasi kahit maliit na tinatangkilik sa iba prestige or status or position. Hindi nila po yung words. Sa buhay na ito, hindi po sa lupa, ano yung naghahatid sa atin? Tinatanong ko kayo bilang tao. Pero gusto ko sabihin for every Christian naman. Christian ba? Ano sa buhay mo ang naghahatid sa'yo ng ligaya? Pag-Christian ka. Yung pinakit natin kanina, legitimate yun. Ano yun? Pero, yung tayo dito, kung sinabi natin Christian, hindi yun ang pinaka. Sabihin sino ang pinakasentro. Ang pinakasentro o ligaya naghahatid sa atin consistently ng kagalakan, kayaan ng ating relasyon sa Diyos through Islam. Ibig sabihin ay ibig sabihin, yung importante ka kung kambiyan o hindi, kaligtasan. Ay sa okay? Hindi ba kahit ang langit nagsasaya kapag meron isang tao? Hindi ba? Job chapter 8. 10 angels, hindi nila na-experience yung kaligtas na ganyan. Pero kasama sila sa nagsasaya kapag meron isang kaluluwa na nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. To celebrate Job chapter 8. Bakit gano'n? Kasi buhay ang gawang pinipili
Minsan ba sabihin ko sa inyo, are you saved? Is your salvation precious to you? Ibang kaligtasan, iligtas na kayo. Siguro sabi ko, bago yung halika lang. Bago kasi, nandito yung kanila. Naalala niyo yung awit nating awitin. Turn your eyes upon Jesus well. Turn your eyes upon Jesus. Holy is wonderful face. And the things of this world it was strange within. Ako naman siyang line eh. His word will not fail you, he promised. Believe him, Jesus Christ, and all will be well. Then go to a world that is dying. Tell his proclaim his salvation. His perfect salvation to die. Ano ka ba? Kung iligtas ka, at ikaw balitahin niya ito. Ang ating ano. At ang balitang ito, hindi siya magiging masamang balita. Ito'y laging mabuting balita. Once na tinanggap mo ang kaligtasan ng langit, pero sasabihin sa tao na naging ano. Hindi yung ikaw ang laging sinasabihan, ikaw ay meron sasabihin sa mundo. Ano yung sasabihin mo? Jesus Christ. Kasi ano ang sabihin mo? Kaya naman ang lahat ng tao kailangan nila si Jesus Christ. Pero sa panahon ito, sa future, baka yun ang sa Bible, na mayroong future na darating. At yung future na yun ay eternal. Itong balitang ito ay hindi kwentong kutsero o kwentong barbero, hindi sinasabi ng vision na langit. Kaya napakahalaga ang nakikinig tayo ng mabuting balita ng Diyos. Diyos ito ang Panginoon kung sino kayo, alam niya ang kalagayan ninyo. Pero ano man ang sabihin nyo, mayroong mabuting balita sa Diyos. Ngayon, this is the gospel of salvation. Ito ang ipamedyo ng ating now, sa isang Kristiyano, please, every Christian, ang Kristiyano, ang kanyang buhay ay hindi lang umiikot sa kanyang family, sa kanyang job, sa kanyang career, status, death. Ang Kristiyano, umiikot ang kanyang buhay lagi sa relasyon sa Diyos, ng kaligtasan, through His Son, Jesus Christ. Now, may nakit na kayo ba, ano ba din sabihin niya kayo, hindi niya? Alam niyo ba yung salitang hub? Sa sabi ng Tagalog, ito, kaya medyo matawagin natin, itang axle kay gulong. Sa gulong. Sa gitna siya, sentro siya, yung hub, nandito yung gulong. Kaya sa split, ito yun. Yung hub, ito yung rayos. Lahat ng rayos nun, sumusupunta doon, dito, sa hub, yung nasa gitna. Kaya rin natin mong kasalita, ang Kristiyano, ang buhay na, Kristiyano may pamilya, job, kaya that's good, isang career, isang trabaho, isang galaw sa mundo ito, pero lahat ng kanyang galaw ay unahin doon sa hub, sa kanyang relasyon sa Diyos. Kapatid ko, ako may relasyon mo kay Ginoon, hindi talaga ako disintegrate. Lahat ay mawawasak kahit anong karir, kahit anong proseso, kahit anong tinapos mo, kahit anong saya ng pamilya mo, kahit anong kalusugan mo, kahit sino, kapag tinanggal mo yung hub, yung relasyon sa Diyos, yung kaligtasan, kapag yun ang wala, at yung karambol,
So, ang Kristiyano, kanyang ligaya, iisip niya, hindi niya iisip yung pamilya niya lang for the sake of family, iisip yung pamilya niya. Believe me or not, lalo yung pangarap ko rin, ang tao rin. Kaya pangarap ka rin, kaya hirap pa mag-aaral. Nag-isip mo, salvation is better than education. Get me wrong, please, ay mapagkakaroon, hindi mag-aaral. Pag mag-aaral, sinabi ko ito, well, 8:36 na what shall the profit a man if he gains the whole world? Paano man kaya ganda ng pangarap ng kanya hindi lahat kahit ang buong big sa'yo kung iyong kaluluwa hindi madiligtas ang sabi ni Jesus Christ. Ang pakinabang halaga iniikot ko sa iyo para maintindihan ninyo ang ibig sabihin. Alala si Jesus Christ at the Mary. Piniwala ko para ligtas yun. Ang ginagawa ni Martha, iisipan siya. Ano iniisip niya? Well, legitimate. Iniisip niya. Nagtikot niya sa Panginoon sa hapag bakit? Hindi niya. Iniisip niya. Sa malakas eh. Pero masyadong spiritual. Ang ginagawa niya, iniisip niya isa lang. At si Mary, dahil sa kanyang kalagayan, muli si Benito, ano naman ang priority? Yan, isa niya, yes. Kaya lang, kalat yung kanyang isip, at pagkalat ang isip mo, dapat po ang isip mo, solid. Kaya sabi ng Panginoon, Martha, ang isipan, ito na yung mahalaga. Yung nagawa ng prayer. Principle na hindi. Sinasabi hindi tayo mag-iisip sa iba. Kaya lang, pinakamahalaga yung dapat mag-isipin ang relasyon sa iba. Any tayo in pamilya ang Diyos. Alam mo yung isang namamatay na. Alam mo, yung sa Panginoon, pero naisip ko yung pamilya ko. Kaya sabi ko, mamatay na makakaano. Isipan niya yung higit sa kanila ko kasi hindi na ba na kami. So, ay buhay na pastor, hindi niya. Kung magulang ka, meron ka mga nag-iiwan ng mga maalam ka na. Sapat na ang isipin mo ang Diyos at ang Diyos at ang mga pagtiwala ng Diyos sa iyong pamilya. Siyempre, ikas sa ating mga tao, ang tao, ikas sa ating bansa. Kaya kailangan natin si Jesus Christ. Pastor, kung tao yung mabalisa kanya, hindi, lahat tayo mabalisa kaya kailangan. Tingin, yung lahat na nagbibigay ng buka, isa, may listen to me and I will give you rest. Susubok kayo sa inyo. Ano si Jesus Christ ang magagawa no? Subuhin natin. Kita niya, naglalakad sa tubig. Pinatihimik niya ang dagat. Kaya niyang patahimikin at dalhin sa kapayapaan. Yung gusot, yung gulo ng ating buhay, kaya ayusin. Diba basahin ako sa inyo sa Lucas 2:1.
Lucas, meron prinsipyo dito na pwede natin matutuhan. 25 ng Lucas. May isang lalaki sa Jerusalem ang lalaki ito'y matuwid at masipag sa kabanalan na naghihintay sa pangaliwan ng Israel. Sa kanyang Espiritu Santo. Ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo, hindi niya nakikita ang kamatayan hanggang sa nakita muna niya. Kaya din makita mo di ba kayo hinong sa langit? Hindi no. Mga minsan, pero gusto ko rin ang mga kapatid ang nakatay sa langit sa pala. Hindi ko ma-explain. Pero, sinasabi ko, kaya dapat kumatay. Sabi, ligtas. Sa patnubay, 27 ng Espiritu ay pumasok siya sa templo nang ipasok ng mga magulang sa templo sa si Jesus upang gawin sa kanya ang naaayon sa kaugalian sa ilalim ng kautusan. Inilagay niya ang sagot sa kanyang mga isip at pinuri ang Diyos. Sinabi, "Ngayon ay hayaan mo ang iyong alipin ay pumanaw." Labis na. Ano po? Isya. Masaya nito. Hindi masaya. Why? Kaya sabi niya rito, sapagkat nakita 20:30 ng aking mga mata yung pagbibig. Lord, kaya na ako, huli kayo kasi iyong inihanda sa harapan ng lahat ng tao sa ilaw upang magpahayag sa mga hindi para sa kalulatian ng iyong bayang Yesu. Lord, ganito nga ang Kristiyano, kapag ang Kristiyano dito sa lupa, bubuhay siya sa Panginoon. Gusto niya buhay sa Panginoon. Hindi, no? Kapag ang Kristiyano, lumalabo siya. Kasi kasama mo ang Panginoon dito, nabubuhay ka sa Kanya. Gusto mo kasama ang Panginoon. Ang nag-ibig sabihin nun, kung isipin ko ng tao, kung isipin, anak-anak mo, anak-anak mo, anak-anak mo, isipin tayo. Kasi yun yan, alam rin. Ang Panginoon, siya nagmamayari dyan. Siya may hawak niya. Alam na alam mo, yung kaluluwa ligtas kasi uuwi ka na. Pero pahabay mo muna ang buhay ko, marami pang pagawin. Dahil ako nagnanais ang mahabang buhay. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag tayo naligtas, nakilala natin ang Panginoon, Lord, unang muna yung kaluluwa ko, ibig ko na yung kaligtasan ko. That's it. Why? Kasi yung salvation is bigger than life. Your salvation, the gospel of Jesus Christ, is bigger than life. Alam mga kapigil, isunod sa salita mo kaligtasan, yung kamatayan maging muna ano yun. Yung sakit, malaya. At mawala ng pwedeng kaya ganun nangyayari, hindi isunod sa salita. Ligtasan natin ka. Tapos may hirap yan.
Nakay karapatan tumor, nakay karapatan nakay karapatan sakit, o na tumatanda, o na ikaw, ito, nagkakasakit, nalalapit ka sa libingan, at pagkatapos ng libingan, nalalapit ka sa hapon. Kaya naman makatapos yung libingan, ang kamatayan, halika tayo, katakutan sa judgment. Doon tayo ililigtas ng Panginoon. Doon sa judgment. Tingnan niyo kung gaano kahalaga kay Pedro ang kaligtasan ito. Talagang sinasabi sa atin. Yung verse 5 ng 1 Peter chapter 1 verse 5. Sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huli. Verse 5, look at verse 9. Na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya ang kaligtasan. Verse 5, and then in verse 10, tungkol sa kaligtasan ito. Okay? Concerning this, bakit hindi dito sinasabi ni Pedro? Pagod ko, pag naintindihan mo ang kaligtasan mo, salamatan ng Diyos ng iwan. Gusto lang ng Panginoon maging grateful tayo lagi sa ginawa niya sa buhay. Kasi binigyan na tayo ng sa daigdig na ito, walang katiyakan. Ang katiyakan lang sa daigdig na ito ay ginagawa ng Diyos. At gusto ng Panginoon maging paspasan natin sa bagay na ito. Siyempre, sabihin niyo kaya salvation is extremely important to understand. At hindi ang dapat ang aintindihan ang kaligtasan ng Kristo. Yan si Benito. Siya ay kung I am saved. Extreme and extreme. At least, ay importante na intindihan natin. Isa sa pwedeng ipagmalaki ko sa buhay. Pag sinabi kong ligtas ako, ang ipinagmamalaki ko, Diyos. Dahil nung nagligtas sa akin ng Diyos. Hindi pwedeng, hindi masama magyabang kung ang ipinagmamayabang mo, Diyos first. Hindi kayo ba siya na, I am saved. Kaya nga, minsan inaawit natin yung awit nyo, amazing grace, how sweet the sound. Saved. I was lost, but now, I'm found. Was blind, but now, I see. Dati kong bulag, hindi mo na nakita. Ano ba na? Yung ligaw, yung nakita. Sabihin ko yan kayo, pag naranasan mo yung pagbiligtas ng Diyos, hindi tayo perfect, hindi ko sinasabi. Sabi ko lang sa inyo, kung ka palang pwedeng mag-alaksin, pwede mong sabihin that this is the day that the Lord has made, and I will rejoice in His salvation. Kaya nga, kahit sinasabi niya, nung siya'y ang lamig sa Panginoon, Lord, restore to me the joy of my, what? Salvation. Pwede ko sa akin ang pag-alaman. Kasi ang dulot ng pag-alaman ay salvation ay pag-alaman. Kaya isang tao nagbabalik loob sa Diyos. Yung hanggang sa langit, nagsasaya.
Di pa naman nilalagay bago agad mo lumapit kay Dino, magsisiyo. Iligtas yun. Pag celebration in heaven. Pag kaya umaasenso tayo sa buhay sa daigdig na ito, langit ka natin sasaya. Ito sa mga bagay ng material. Okay tayo lahat. Magsaya tayo ba? Wala. Pero pagdating dito sa kaligtasan, ang luwa, sabi ng Bible, kahit yung mga kahit hindi natin nawawala, natin sa yun. Importante ba maintindihan ko? Dito hindi ka susumbok sa hearing ba? Kaya alam nyo, mahalaga ang pinapahalaga sa church. Pulpito. Dapat tama yung medyo hindi. Kaya ako sa inyo. Pinakamahalaga sa loob ng church is the pulpit. Pulpit. Secondary mo yan. Secondary yan. Halaga yung pulpit. Yan ang totoo. Totoo na. So, may niyo, bakit? Even simply there, story of broken church, hindi mo na hindi nilagay na gawin ng masaya. Gawin ng masaya, biglas na gawin ng chilla. Hindi mo makita yung kapit. Unang hindi na, tinuturo yan. Pero kapag hindi manghelyo ang itinuturo, alam mo ligtas ka. Kasi nga, ang manghelyo. Kaya nga, pwede yung pantakin. Isip ko niya. May teaching book. Kaya niya in Galatians. Ito sabi, sabi ko sa inyo. Si Papa na ito. Subalit, kahit kami, creatures, kami, o isang anghel, wala sa langit. Celestial being. Hindi. Kita anghel pa. Hindi siguro na kaya magbabay ni angel kayo. Kahit kami, o isang anghel, wala sa langit, ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba. A different gospel. Na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay hayaan siya. Let it be a curse. Let it be eternally condemned. Ika yung mga palagay yung tumibang. Kaya basta may Diyos, okay na sa akin. Huwag ganun, bossy. Sa akin, basta narinig ko yung Diyos, okay na. Huwag ganun, bossy. Narinig mo kayo yung antena mo. Ebanghelyo ba? Kahit si Pablo, kahit kami, equal, that even us, even the angels in heaven, kahit sila mamaya sa langit, ang mangaral na ibang ebanghelyo. Na iba sa ipinangaral namin, let him be eternally condemned. Curse. So, siya anathema. Bakit? Tingnan mo. Ano ang gospel? Yung gospel of Jesus Christ. And as Jesus Christ, the gospel of Jesus Christ, yun ang magbibigtas. Sabi ng Romans chapter 1. Hindi, mamarami Diyos.
Panginoon Iglesia, pamilya, grupo, karinig ko, ngayon talaga, although differences ka rin sa gospel, kasi nga, yung ibang galing yun, yun ang magdidiktas lang. Kaya nga sabi niya, yan, nakusap ako ngayon, pero iba, sa pinangaral namin. Kaya nga, pag tayo, mo kasi siya kanina. Kasi nga, yan ang sinasabi. Ang kaligtasan ng tao ay isang bagay. Yun. What do we need to be saved from? Sabihin, kaligtas. Paano ko malalaman? Kaligtasan. Paano ko naligtas? Pero, huwag niyo pong sasabihin sa kaligtasan, basically, dapat alam mo kung paano ka naligtas. Siyempre, magiging malinaw sa atin yan. Kaligtasan and the important thing. Man is lost. Man is guilty. Sin is guilty before. He is headed for judgment. Hanggat kaya ililigtas ang tao, sin before. Man is lost. Man is guilty. Guilty before God. Guilty before sin. And before, because of his sin. He's guilty. He's lost. He is lost. Definitely lost until he is saved. Yun. Yan sabi ng yan. Ito yung punto. Ang tao, putol siya sa Diyos. Iba lang may ginto. Putol yung sana. Siguro hindi marunong sabihin nito. Hindi ba? Aware tayo. May makita tayo sa something is wrong with this world. Meron mali talaga sa mundo. Diba? Something is wrong with the world. Diba? Mali yun. Hindi ba mali kanya ako? Something is wrong. Yan siguro. Something is wrong. When you hear. Something is wrong within our personal life. Tama ko po. Kaya personal family yan at dapat ang dalawa natin. Minsan, dapat isipin, hindi dapat inisipin, dapat sabihin, hindi dapat sinasabi.
edad ko 60. Tapos, 70, 80. Sana ako pumunta. After 10 years, after 100 years, nasa na. Halimbawa mo na after 50 years, after 100 years. Sino dito? Ano ba kaya ang ito? Ano after 100 years, after 50 years, sana ako. Siguro na, nasa libingan na ako. So, naiintindihan ko bakit tayo bibig pero tayo po sa Bible, para tayo Ephesians chapter 2. Generally, paniligtas. Bakit sabihin nun? Bago natin talaga buksan. Kaya ano yan? Main chapter 2. Hindi kwento ko. Hindi kwento ko. Yung sinasabi ko sa inyo, man is lost. Man is a rebel. Ang gabi nyo man o hindi, sinasabi ko sa inyo, ang tao, ang marunong. So, ayun o'y mga patay sa inyong mga pangsalasan. O'y dahil sa inyong mga kasalanan sa lupa. Dati inyong ilakaran ayon sa lakad ng sanglibutan ko. Ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng ipagawin, Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga suway. Tayong lahat ay dating nabubuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa sa laman at pag-isip. At tayo nooy patutubog anak ng kapuotan gaya naman ng mga iba. Makinig nyo. Ang tinutukoy dyan, yung buhay natin dati ay hindi Christian. That's buhay sa sarili, sa nasa, sa bilitan. Hindi kayo makasunod yung verse 3. Kaya tayong demonyo eh, tatalo eh. Ang matindi yung sinasabi dito, nabubuhay tayo ng ganyan, hindi natin alam. Yun. Ano sabi dito ng Bible? Dapat nating danasin ang ano. No? Diyos. Diyan tayo ililigtas. Ililigtas tayo sa poot ng Diyos dahil ang Diyos sa ating kasalanan, headed tayo for judgment. Pero yung sabihin eh, makasalanan ko. Yes. Yabi po din. Lahat tayo ay object ng wrath. Hindi sa akin nasabihin. Di ba, madalas natin maninig? Diyos ay pag-ibig. Totoo po yun. Ang Diyos, mahal niya ang makasalanan. Hindi po doon. Pero, nasa pag-ibig tayo ng Diyos, kasama si Kristo. Ibig sabihin, nakikipagkasundo ang Diyos natin. Ito nga yung gospel, nilalapit sa atin, Diyos lumalapit sa pamamagitan ni Kristo. Yun ang kanyang pag-ibig. Dahil kung wala si Kristo, ang poot ng Diyos sa iyo. That's the point. Ang ibig sabihin nun, ililigtas tayo ng Diyos sa poot ng Diyos. Kung nakita natin ang ating sarili, lahat tayo dati, ang ganang sabi ng Paul sa diagnose niya sa tao, sino tayo bilang tao? Ngayon, gagawin niyo yung isa dyan ng Bible, in Romans chapter 3. Sabi ko kayo,
Sabi ng Romans, Roman, yaman ang nagka, hindi nakaabot sa pagkakaya. Alay mo rin sa kanya, again, kaya kamatuli, righteous, banal, at tao, ay mabuk. Kasi sabihin mo ngayon sa akin, wait naman ako ah. Wait naman ako ah. Ano naman ang ginawa masama? Mula sa pagkabata, ganito ako ah. Ganito ako. Sabi nga naman, hindi naman ito sa akin. Ano ang ginawa masama? Ganito ka na ba? Trabaho ng Diyos, even. Ano nga yung matanggap yan? Hindi mo yung matsuya. Kailangan mo yan kasi pride eh. Yung matanggap na guilty ka, makasalanan ka. May marapan ng tao, liga, pero pagdating sa Diyos na, at usahan sa sabi niya dito, naglaling verse 20, there is no difference. Hindi na sabi, natambang niya dito, walang pagkakaiba. Eh, itim, brown, sino man sa atin? Pastor, miyembro, elder, papa, sino man, there is no difference. All have sinned and fall short. Panyaliwaki kayo. Alam panyaliwakan ako. Siguro sabihin ako, medyo alam panyaliwakan mo. There is no difference. There is no difference. Walang pagkakaiba. Iligtas. Hindi ba ibig sabihin ito? Kahit anong gawin ko, hindi ko kaya iligtas ang sarili ko. Pwede ko hindi. Dito, nag-iiba ang Christianity. Ang kaibahan ng totoong Kristyanismo, yung Kristiyano ay napangalandakan, hindi ko sinasabi yung kanyang ginagawa, yung kanyang pagkakas. Hindi ko sinasabi na siya mabait. Hindi niya sinasabi yun. Ito lang ang isang paniniwala at pananampalataya sa buhay ng totoong Kristiyano. Sinasabi niya, ano sinasabi niya? Hindi ako naligtas sa sarili ko. Hindi ligtas ako ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Christianity. Ibig sabihin, for all have sinned and fall short of the glory of God, ang yanging pagkakatulid righteous at away ng righteous na fall short of the glory. Any, tanda mo, kaya papaliwanag na kasi kinatawag tayo. So, i-explain ko sa kasi, so, tingnan natin ito. Sabi na ito, 8. Ito ang word of God. Usually, kaya maligtas ang sarili mo ang iyang nagtawag. Kaya, sapagkat sa biyaya, kayo'y maligtas. Ano ibig sabihin ng biyaya? Biyaya, labas ka dyan. Kailangan yung maligtas ka, bumulya ka. Within you, hindi pwede maligtas ka. Okay, isipan nyo, ano yung makakaya ko? Panahon ko, matinubo ko. Maligtas kayo sa sarili. Yan, baka mag-rebelde ko yan. Baka yung iba sa inyo magalit. So what?
kaligtasan ng tao, labas sa kanya, lalabas sa kanya. Outside, hindi hihingi ng tulong ang Diyos sa'yo. So, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng inyong hindi, sabi niya, sa inyong sarili, ito'y kaloob. Wow. Kaligtasan mo, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sinuman ay huwag magmalaki. Nakikita niyo ang sinasabi ko sa punto ito? Dapat pagpiligtas yung tao. Yes, kailangan siyang ma-rescue, kailangan siyang, kasi ang ibig sabihin ng salvation is deliverance, rescue. And the message of Christianity is salvation. Kasi natin Christianity ang nasabi natin sa tao is kaligtasan. Kaya lang, sa punto, ang tao hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Hindi sa'yo, hindi sa'yo performance. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaya ang sinuman, kahit anong gawin ko, kapag isipan nyo, SMB pastor kasi may pastor yun. Si pastor kasi full time siya. Dito siya, doon siya. Hindi ako nasa ito. Sa iba ko, dahil media, kung ipanilig ka sa akin, I am lost. Dapat akong parusahan sa aking kasalanan at yung masamang balita. Kaya narinig ko, God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ipunin mo hindi niya lumiyan. Kung maligtasin niya ang sarili. Hindi mo kaya niligtasan yung sarili. Hindi mo pwede i-rescue ang sarili. Yung mabubuting gawa natin, hindi yun ang titig ng Diyos. Sige nga, napatanda siguro niya yung tayo. Iniligtas niya tayo. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa natin ginawa. Kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng pagbubukas ng muling kapanganakan ng pagbabago sa pamamagitan. Kahit ka na sa'yo tayo, nakaligay ka, kahit ka na sa'yo tayo, nagpastong ka, kahit ka na sa'yo tayo, masipag ka, kahit ka na sa'yo tayo, kahit nagdinig ka, wala doon ang kaligtasan, hindi siya performance, hindi siya gawa mabuti, hindi siya gawa katuwiran, ito'y dahil sa habang at biyaya ng kaligtas. Huwag ka na sa'yo. Mayari na ako yan. Maraming tao, napapahamak sila, hindi nila alam. Alam nila, ang sila sa feeling ko po, kailangan kasi yung feeling ko, save ko. Really? Kaya alam ko yun. Sabi niya, anong feeling ko kailangan save ka? Baka feelings lang. Kailangan, ang alam natin sa buhay, hindi feelings,
Pero isang linggo na napanood ko sa isang post. Ang haba ng agos ng tubig at agos ng pwersa, agos ng hindi mo sa agos siya. May haba. Pero yan nabalik ang dulo ng dito. Enjoy siya ng enjoy. Wala siyang kapangyarihan balikan sa lakas. Hindi niya alam. Hiling niya, okay siya, pero hindi niya alam. 100 feet yung haba, yung taas ng tabog sa kansulan. Saan niya kung magsalita sa kanya? Sa isang lugar. Sabi niya, ang dulo niya, sabi niya, balik. Dulo niya, sabi niya, mamatay niya, ang dulo niya. Hindi siya nakinig. Ano nga yan eh, puso ba? Pero nagsasalita sa bumalik siya. Ang magsalita, hindi ako vlogger. Ang balitang ito ang narinig hindi galing sa television. Facebook, Instagram, hindi television. Ang salitang napapahamak ka ay galing sa langit mismo. Hindi mo alam. Ante ka, ikaw ay ligtas. Okay ka lang, hindi mo alam. Sabi ng Panginoon. Whoever God so loved the world, he will serve. Gusto niya yung magsalita politiko. Vlogger. Kaya kayo gaslight. Ano yung naniusin niya yung gaslight? Ang kwento lang kwento. Kaya ba't alam mo, kakalaban, taling mga doon niya. Iwala ka ng kwento. Ano yung iwala ka? Ang delima. Ang delima. Di ba ginawa siya ng kwento? Kaya ang delima. Delima ginawa niya. Gaslight siya. Alam mo, dahil mo alam, kasi siya nasabi sa'yo, hindi naman ito. Kaya nila magkwento. Gusto niya sa kanila. Ano ito? Ano gagawin ko? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. What must I do to be saved? This is the most important question that anyone can ask. Ano yung pinaka-important hindi butang na pwede mong butang? Ikaw ang pagkiligtas. This is the most important question anyone can ask. Di ba isang tanong sa buhay? Ano mo buhay? Ano kaya kami? Ano kita ng pera? Ano mo buhay? Ano ang bukas mo? Ang tanong sa buhay ko. But the immortal answer is Acts chapter 16. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Hindi. Kagutungan. In your household. Those who are ligtas ka, kailangan din. Sabi mo ba din, ligtas ka? Hindi tayo sa ganyan ganyan. Importante kaya bala mo, importante kaya bala mo yung salvation. Ano yung ay enjoy na enjoy siya sa buhay. Karabalo ilang pagsama sa buhay. Dinungke. Kung vlogger. Kung mga malita na yung malita yung news. Sinasabi ko is the goodness of salvation. Baka feeling mo, safe ko, mukha yung dulo na niya ang tapos ko. Feeling mo, okay ka mo, let's bow.
feelings namin, safe kami. Mismo, salita. Mismo, 16, 36, Kristo. Tulungan po kayo na hindi kami titigil sa Yes, Lord, na anak naman, ang mismo Diyos, ang gumawa. 16, whoever believes in Him shall not perish. Marami po sa Panginoon, marami ba ng aming ginagawa, suliranin dito sa kasalukuyan. Kaya mahalagang kailangan namin bilang alam, ikinagawa sa buhay, ang pagiging salamat ay niligtas ko sa lahat. Ngayon, taas mo, sa ito naman ikaw ang buhay sa atin. Tulad ng John, tulad ng Acts chapter 16, verses 30 to 31, sulit hindi lang ang kanyang maligtas, kundi ang samahan. Kasama natin sa bahay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magbibig mo sa kanila. Sila rin, kasama namin, bilang pinasalamat, bilang pamilya ko, Kristo. Diyos, Lord, iyaya mo